Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang papapala at kapayapaan mula sa Diyos na Ama natin at sa Panginoong Hesukristo naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Tayo po ay nasa ikalawang linggo ng ating pong 40 araw na paghahanda. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib na angkan ng Diyos, kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, iniutos mong pakinggan namin ang minamahal mong anak na iyong kinalulugdan. Kami naway makapakinabang sa iyong salita upang sa pagdalisay nito sa aming kalooban, kami ay lumigaya sa pagkakita sa iyong liwanag sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Umupo ang lahat. Inutusan ng Diyos si Abram na iwanan ng kanyang nakagawiang buhay upang panimulan ang lipi ng sambayanang pinili ng Diyos. Ang pagtawag kay Abram ay sagisag ng ating paglalakbay sa pananampalataya. Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Noong mga araw na iyon, sinabi ng Panginoon kay Abram, "Lisanin mo ang iyong bayan, ang tahanan ng iyong ama at mga kamag-anak, at pumunta ka sa bayang ituturo ko sa iyo. Pararamihin ko ang iyong mga anak at apo, at gagawin kong isang malaking bansa. Pagpapalain kita, at mababantog ang iyong pangalan, at magiging pagpapala sa marami. Ang sa iyo'y magpapala ay aking pagpapalain. Ngunit kapag sinumpa ka, sila'y aking susumpain. Ang lahat ng mga bansa, pihong ako'y hihimukin. Na tulad mong pinagpala, sila ay pagpapalain din." Sumunod nga si Abram sa utos ng Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang ating pong salmong tugunan, Poon, pag-asa ka namin, pag-ibig mo'y aming hiling. Tayo pong lahat, Poon, pag-asa ka namin, pag-ibig mo'y aming hiling. Panginooy tapat sa kanyang salita at maaasahan ang kanyang ginawa. Minamahal niya ang gawang matapat, ang pag-ibig niya sa mundo'y laganap. Tugon, Poon, pag-asa ka namin, pag-ibig mo'y aming hiling. ang may takot sa Diyos at nagtitiwala sa kanyang pag-ibig ay kinakalinga. Hindi babayaang sila ay mamatay, kahit magtaggutom sila'y binubuhay. Tugon, Poon, pag-asa ka namin, pag-ibig mo'y aming hiling. ang ating pag-asa'y nasa Panginoon. Siya ang sanggalang natin at katulong. Ipagkaloob mo na aming makamit, o Poon, ang iyong wagas na pag-ibig. Yamang ang pag-asa'y sa'yo nasasalig. Tugon, Poon, pag-asa ka namin, pag-ibig mo'y aming hiling. Inialay ni Jesus ang kanyang buhay, alang-alang sa atin. Hindi dahil karapat-dapat tayong tumanggap nito, kundi kalooban ito ng Ama na handugan niya tayo ng ganitong biyaya. Hinihimok tayo ni San Pablo
na maging mapagpasalamat. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo kay Timoteo. Pinakamamahal kong kapatid, makihati ka sa kahirapan dahil sa mabuting balita. Sa tulong ng Diyos na nagligtas at tumawag sa atin upang tayo'y maging kanyang bayan. Ito'y ginawa niya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Hindi dahil sa ating mga gawa, kundi ayon sa kanyang layunin at kagandahang loob na inilaan sa atin bago pa magsimula ang panahon. Ngunit nahayag lamang ito nang dumating si Kristo Jesus na ating tagapagligtas. Nilupig niya ang kamatayan at inihayag ang buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng mabuting balita. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tumayo ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, isinama ni Jesus si Pedro at ang magkapatid na Santiago at Juan. At sila'y umakyat sa isang mataas na bundok. Samantalang sila'y naroon, nakita nilang nagbagong anyo sa Jesus. Nagliwanag na parang araw ang kanyang mukha at pumuting parang busilak ang kanyang damit. Nakita na lamang at sukat ng 3 alagad, sina Moises at Elias, na nakikipag-usap kay Jesus. Kaya't sinabi ni Pedro kay Jesus, Panginoon, mabuti pa'y dumito na tayo. Kung ibig ninyo, gagawa ako ng 3 kubol, isa sa inyo, isa kay Moises at isa kay Elias. Nagsalita pa siya nang liliman sila ng isang maningning na ulap, at mula rito'y may tinig na nagsabi, Ito ang minamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan. Pakinggan ninyo siya. Ang mga alagad ay natakot ng gayon na lamang nang marinig nila ang tinig at sila'y napasubasob. Ngunit nilapitan sila ni Jesus at hinipo. Tumindig kayo, sabi niya. Huwag kayong matakot. At nang tumingin sila ay wala silang nakita kundi si Jesus. At habang bumababa sila sa bundok, iniutos ni Jesus sa kanila, Huwag ninyong sasabihin kanino man ang pangitain hanggat hindi muling nabubuhay ang anak ng tao. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ang ikalawang linggo ng ating 40 araw na paghahanda para sa Pasko ng Pagkabuhay. At tayo po ay naglalakbay. Meron tayong pinaghahandaan at nawa sa 2 linggong ito, kahit papano po ay nakakapagdasal tayo, nakakapagnilay tayo ng mas malalim, no, kumpara sa mga regular na araw o regular na okasyon. So tayo ay naglalakbay, tayo po ay pumupunta sa iba't ibang lugar upang mas matulungan tayong makapag-isip o makapagnilay-nilay. Noong unang linggo, atin pong babalikan, unang linggo ng Kwaresma, ipinaalala sa atin, hindi lang sinabi, kundi ibinahagi ni Jesus ang kanyang karanasan sa atin tungkol sa kanyang pagharap sa tukso. Merong misyon na dapat gawin si Jesus
Yan ay ang kaligtasan ng tao. Ayaw ng demonyo na tayo po ay makabalik sa langit. Ayaw ng demonyo. Maliban na lang kung ayaw mo rin. Gusto mo ba makabalik sa langit? Ayaw niyo naman pala, di umuwi na kayo. Diba? Ano pang ginagawa niyo dito? Ayaw niyo naman palang makaakyat sa langit. Nandito kasi hihingi lang. Ganun lang ang tingin natin sa Diyos. Hihingian lang ng gusto natin. Ang gusto ng Diyos, makabalik tayo sa langit. Makakabalik lang tayo kung tayo po ay magiging matatag at lalabanan natin. Kung hindi man natin kayang labanan, tanggihan natin ang tukso. Si Kristo mismo, tinukso ng diablo sa loob ng 40 araw. Lahat inialok na sa kanya, lahat ipinakilala na sa kanya, sinabi sa kanya, pinuri-puri siya, ikaw ang anak ng Diyos, makapangyarihan ka, kaya mong gawin ang lahat, hindi mo na kailangan ang Diyos. Pero nanatiling matatag si Jesus sa mga panunukso ng diablo. Bawat isa sa atin nakakaranas din ng panunukso. Araw-araw sa buhay natin, hindi tayo tinitigilan ng tukso. Gaano tayo kadalas bumigay sa tukso? Gaano din kadalas tayong nagiging matibay? Nasa sa iyo yan. Malinaw po ba? Okay. So kung doon sa disyerto, dinala tayo para makita at maunawaan natin ang laban tungkol sa tukso, ngayon naman ay nasa bundok tayo. At nasaksihan ng mga alagad ang pagbabagong anyo ni Jesus. Sabihin niyo nga po, pagbabago. Kahit anong gawin natin, kahit sinong Poncio Pilato ang magsabi sa iyong magbago ka na, pag hindi mo ginustong magbago, pag ayaw mo, walang mangyayari. Ang pagbabago ay nangyayari kung tayo po ay natututong makinig. Sa pakikinig, pag naintindihan natin, naunawaan natin, doon tayo susunod. Pero dito po, maintindihan na kahit hindi pa natin lubos na naiintindihan kung ano ang mangyayari, kung ano ang ipinapagawa sa atin ng Diyos, gamit ang pananalig, ang pananampalataya, susunod tayo. Sabihin niyo nga po, susunod ako. Hindi lang sana sa salita, kundi sa gawa. Sa unang pagbasa sa kwento ni Abram, bago pa siya naging Abraham, siya po ay inutusan ng Diyos na lisanin ang kanyang bayan at pumunta sa ibang bayan. Panibagong pakikibaka, panibagong pakikipagkilala, panibagong paghahanap buhay sa ibang bansa na hindi ka pa pamilyar. Pero dahil nga sa pananalig ni Abraham, sinunod niya ang sinabi ng Panginoon, kaya't higit pang pagpapala ang kanyang natanggap. Yung akala niya, okay na ito, sapat na ito, o higit pa sa sapat, pero hinigitan pa yan. Pinalitan pa ng Diyos ng doble-doble, triple-tripling pagpapala. So, ang pagpapala, kung gusto natin na makamtan, makinig tayo. Sumunod tayo sa Diyos. Naalala ko po, nung bago po ako pumasok ng seminaryo, nag-college ako, nagtrabaho ako, okay na, Nakakaraos na, nakakaahon na,
nakakabayad na ng mga kuryente, ng mga bayarin sa bahay, nakakapag-provide na. Okay na yung buhay ko eh. Pero narinig ko ang tawag ng Diyos, mahirap, no? Kasi iiwanan ko yung career, iwanan ko yung trabaho ko. Ang hirap pa naman ng maghanap ng trabaho. Ito na, yung trabaho. Pero nandoon ang tawag ng Diyos na lisanin yan. Maging ang pamilya, iwan yan. Mahirap. No? Pero nung pumasok na sa loob ng seminaryo, andun yung hirap na mag-aaral ka ulit, gagawa ka ng mga thesis, gagawa ka ulit ng mga reflection, mahirap. Pero nakayanan. Natapos, naging pari, napunta sa isang assignment, sa dulo ng Makati. Hindi ko alam kung sino daratnan ko, ano ba mangyayari, ano ba. Pero naging maayos. Makalipas ang 2 taon at kalahati, natapos ang assignment, lipat sa Quiapo. Okay na, mas okay sa Quiapo. Well provided, wala akong aalalahanin. Sa pagkain, sa damit, lahat okay na doon. Magpapakabuti na lang ang gagawin ko. Kasi nadatnan na namin ang Quiapo, organized na. Marami akong nakilala. Marami kung saan-saan ako dinala ng Nazareno. Okay na. Pero after 7 years, lipat ka, alis ka dyan, iwan mo yan, lipat ka sa Soledad. Ano mangyayari sa akin dito sa Soledad? Hindi ko pa alam. Pero nananalig ako, mayroong magandang ipaparanas sa akin ang Diyos dito sa Soledad. Ganun din sa atin. Minsan sa buhay-buhay natin, kailangan mong iwan yung nakasanayan mo na, yung inaakala mong okay ka na, kailangan mong iwan yan. Para makita mo yung pagbabago na gagawin ng Diyos sa buhay mo. Hindi madali ang proseso. Hanggang ngayon, nasa proseso pa rin ng pagbabago, pero laging may ginagawang pagbabago ang Diyos sa buhay ko. At yun din yung nais kong sabihin sa inyo. May gagawing pagbabago ang Diyos sa iyo. Yun nga lang, kailangan mong sumunod sa Diyos. Nasanay ka na umiinom ka. Kailangan mong iwan kung gusto mong magkaroon ng pagbabago. Kailangan mong iwan yung inaakala mong nagpapaligaya sa iyo ng mga bisyo, kailangan mong iwan. Kailangan mong iwan kahit ang relasyon, nakala mo masaya ka na, wala kayong ginagawa, pero hindi ayon sa Diyos, iwan mo. Anumang mga comfort zone na natin. Okay na sana din, no? Sa Ebanghelyo, okay na eh. Ang sarap na ng pakiramdam, no, ng mga alagad. Nakita na nila yung kaningningan ni Kristo. Para na silang nasa langit. Okay na. Huwag na tayong umalis dito. Pero hindi eh. Bumaba pa rin sila ng bundok. Kasi hindi pa dito nagtatapos ang misyon ni Jesus. Saan yun yung tukso, no? Nandun yung tukso na kapag okay na tayo, kampante na tayo, dito na lang tayo. Hanggang sa nakalimutan mo na, hindi pa tapos ang mission mo. Marami ka pang kailangan makaharap, makilalang mga tao na masuhubog pa sa iyong pagkatao, na magpapabago din sa buhay mo. Maaring sila maging pagpapala sa iyo, o kaya naman ikaw ang maging pagpapala sa kanila na nais ng Diyos. Nawa, ito ang ating hilingin na maging bukas tayo sa plano ng Diyos sa buhay natin at huwag tayong matakot harapin anumang
buhay, at saan man tayo dinadala ng Diyos. Amen? Ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, nang may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak na Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ng muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapatid, ngayon naririnig mula sa kalangitan ang tinig ng Diyos amang ibinubunyag na si Jesus bilang kanyang minamahal, mapagtanto nawa nating tayo ri kanyang iniibig habang ating idinadalangin. Ama, pakinggan mo ang iyong mga minamahal. Ama, pakinggan mo ang iyong mga minamahal. Para sa simbahan, maging salamin ng iyong pag-ibig nawa, sina Papa Francisco, mga obispo, mga pari, mga diakono, at mga laiko, sa aming panalangin at paglilingkod sa isa't isa. Kami dumadalangin. Ama, pakinggan mo ang iyong mga minamahal. Para sa lahat ng mga naglilingkod bayan, maghari nawa ang iyong pag-ibig sa mga pulisiyang kanilang nililikha at ipinatutupad. Kami dumadalangin. Ama, pakinggan mo ang iyong mga minamahal. Para sa aming lahat na nagtitipon ngayon, matagpuan nawa ng aming kahulugan ng aming pag-iral sa pag-ibig at buhay ng isa't isa. Kami dumadalangin. Ama, pakinggan mo ang iyong mga minamahal. Para sa kabataan, tulungan mo sila sa kanilang pagsisikap, maging mabuti tulad mo. Silang pag-asa ng aming pamilya at pamayanan. Kami dumadalangin. Ama, pakinggan mo ang iyong mga minamahal. Para sa aming mga yumaong mahal sa buhay, yakapin sila sa iyong walang hanggang pagmamahal. Kami dumadalangin. Ama, pakinggan mo ang iyong mga minamahal. Idulog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya, kasama ang lahat ng mga kahilingan ng mga nanonood sa online. Lahat ng misang pasasalamat, natatanging kahilingan, mga agarang paggaling at mga kaluluwa na inihiling na ipagdasal sa misang ito. Ang lahat ng ito inihiling namin sa ngalan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Umupo ang lahat.
Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ang kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang paghahain ito ay magdulot nawa ng kapatawaran ng aming mga kasalanan at magpabanal sa aming buong katauhan para sa pagdiriwang ng Pasko ng pagkabuhay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon, nang maipagtapat niya sa mga alagad na siya'y laang mamatay para sa lahat. Sa kanila'y kanyang ipinamalas ang kanyang sariling puspos ng liwanag. Ang iyong mga utos at mga propeta ay pawang mga tagapagpatunay niya sa pagkakatalagang para sa kapwa'y magdusa, upang akayin ang lahat sa pagkabuhay na maligaya. Kaya kaysa ng mga anghel ang sisiawin ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kalwalhatian mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laghanap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, kaya hindi ng lahat ng mga pumanaw. Awaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Awaan mo at paghindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang papupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Kung
Mababaang loob tayong tumawag sa ating Panginoon ng Ama namin. Ama namin, sumasalang ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawan namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipagdulot sa tukso, at yadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Hesukristo. Sapagkat sa iyo nagmumula ang kaharian at kapangyarihan at kaluwalhatian magpasawalang hanggan. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Pagbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa.
Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagawin ako. Katawan ni Kristo. Amen. Ama naming mapagmahal, kaming pinapakinabang mo sa dakilang pagliliwanag sa bagong anyo ng iyong anak ay tumatanaw ng utang na loob sa iyo, sapagkat kahit ngayon pa man sa lupang ibabaw, pinapagsasalo mo na kami sa karigtan ng kalangitan sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Diyos ng sannilikha, nagpupuri at nagpapasalamat kami sa iyo para sa handog mong buhay. Tingin mo ang panalangin ng iyong mga alagad na gumugunita ng kanilang kaarawan sa buwang ito at nagagalak sa mga handog mong buhay at pag-ibig, pamilya at kaibigan. Pagpalain mo sila sa pamamagitan ng iyong patuloy na pananahan sa kanila at kupkukin mo sila sa iyong pagmamahal upang matamasa nila ang darating na mga masayang taon. Lahat na ito naway maging kalugod-lugod sa iyo. Inihiling namin ito sa pamamagitan ng Kristo, aming Panginoon. Amen. Happy birthday to you.
iyong pagtanggap. Maligayang, maligayang baptismo. Sumayin niyo ang Panginoon At sumayo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos sa ang banal na misa, humayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magandang umaga po. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintungo ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka na amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka na amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.